Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video guys, so meron akong meron po akong good news sa inyo, especially sa mga gumagamit po ng or sa mga laging nagpapalaboratories at saka yung mga meron existing condition like sa sa mga may sakit sila ganun. So kailangan nila yung pang maintenance nila para makapagpa-check up. So maganda po ito guys para sa inyo, no. Meron po tayo dapat nito. Ito po yung HMO. So dapat po meron po tayo nitong HMO. So wag po kayo mag-alala dahil napaka-affordable lang po ng HMO na to. At ito po yung gamit namin ng mag-asawa. So ito po kasing HMO na to, usually kasi 'di ba mahal po yung mga HMO ngayon. So ito po is napaka-affordable niya lang. So, sa halagang 1,000 pesos. So, bakit napaka-affordable niya lang? Kasi po, meron po siyang affiliated na company. So, meron po siyang company. Kumbaga sa company na yon, kumbaga magjo-join ka lang. So, magjo-join ka doon. Sa company ka magbabayad ng magiging monthly mo. Yun pa yung maganda doon, guys. Magiging siya, monthly siya. Kumbaga binabayaran mo siya monthly. Hindi siya mabigat sa bulsa. Ako kasi, nagagamit ko siya. Meron akong pre-existing condition. And then, sa mga check-up, nagagamit ko rin siya. Nalilibre yung check-up ko sa mga private hospital. And then, ang maganda pa dito, kapag mayroon laboratories, yung laboratories ko, actually, umaabot siya ng 5,000, 6,000 hanggang 7,000. Like, x-ray, mga laboratories sa dugo, ganon. So, ayun, kapag mayroon ka nito, guys, ang mangyayari naman is wala ka nang babayaran. So, kung wala ka nang babayaran sa mga laboratories mo. So, sa halagang 1,000 pesos, di ba nakaless ako ng 5,000 pesos noong nagpa-laboratories ako. And take note guys ha, monthly ko siya ginagawa. Ang maganda pa dito kapag mag-a-avail ka, hindi mo na kailangan itawag kasi meron siyang application. So, hanapin mo lang doon kung nandun sa list ng HMO yung doktor mo at saka yung mismong hospital. So, gagawa siya na mag-generate siya ng LOA. So, ipapa-approve mo lang yun doon sa hospital. Hindi mo na kailangan tumawag pa guys at maghantay ng matagal. So, automatic, meron na siyang letter of LOA. Yung tinatawag nila, yung parang LOA. Letter of approval yata yun. So, yun, ganun. So, tapos yun yung ipiprint mo, ipapakita mo lang yun sa doktor mo kapag magpapacheck up ka. So, wala kang babayaran. Ganun din kapag ka laboratories, no? Ang maganda pa dito kapag yung iba kasi question nila, so pwede ba daw kahit walang PhilHealth? Kapag walang PhilHealth po, pwede naman siya sa mga check-ups at saka sa laboratories. Pero kapag na emergency ka or example na confine ka po sa hospital, so kailangan po talaga na may PhilHealth po kayo bago mo siya magamit. So, hindi po siya pwede na wala po siyang partner na PhilHealth. So, pero kapag sa mga check-up lang, tsaka laboratories, ganun, malaking bagay at tsaka malaking halaga po talaga, malaking bagay po yung naitutulong ng HMO, ni PhilCare. So, kung gusto nyo mag-register guys, so, meron pong ilalagay akong link dyan. So, i-register nyo lang. And then, i-PM nyo after nyo mag-register, mag-PM kayo dun sa messenger ng Quick Insure. So, parang yun yung pinaka company name. So, parang under tayo ng company na ganon. So, sa kanila tayo magbabayad through GCash. So, 995 pesos. Umaabot kasi ng 1,000 pesos kapag nagbayad ako through GCash. So, maganda po siya, no? Marami siyang mga kasama na mga inclusion like mga laboratories, yun nga. So, malaki po yung naitutulong niya. So, sa 1,000 monthly, kung lagi ka naman nagpapacheck up, nagpa-follow up, at may pre-existing condition ka, lagi kang nagpapalaboratories, malaking tulong na po ito kasi yung laboratories talaga masyadong malaki po. Mabigat po sa bulsa yan kapag wala tayong pera. So, sa 1,000 pesos monthly, hindi ka na mabibigatan. So, yan, ang kinaganda pa nga ng HMO na ito guys, no? Yun nga, monthly siya. Tapos, yung hindi siya katulad ng ibang HMO na quarterly, yearly, binabayaran or isang bagsakan lang siya. So, ito monthly. So, hindi siya mag-aanong mabigat. At saka napakamura niya po for para sa HMO na yon. Kasi ang dami ko na po nga pagtanungan ng mga HMO, talagang sobrang mahal po nila kasi kung mag-i-invest tayo doon, although yes, health siya, pero ito kasi siyempre kung tayo hindi naman talaga tayo, kumbaga gagamitin lang natin para sa
ano natin, no? Para makaless nga tayo, para nga makamura tayo. So, ito yung pinakamasasuggest ko guys, no? Try nyo to. So, yan, i-flash ko siya dyan sa screen. Nasa link po yung registration link. So, mag-register po kayo dyan sa link. And then, after nyo mag-register, i-PM nyo po yung Quick Insure. Makikita nyo naman yan, may portal yan. Kapag may portal po yan, and after 1 week, may mag-i-email naman sa inyo. Make sure na tama yung email nyo at saka number nyo kasi doon nila ipapasok yung parang membership number or yung pinaka HMO number ninyo para makapag-avail kayo at saka yung guide kung paano kayo mag-a-avail nung pinaka-insurance nila or yung halimbawa yung sa mga magpapa-check up kayo at saka doon sa mga laboratories. Imagine, no, sa laboratories ko guys, 5,000 pesos to 6,000 pesos inaabot ko monthly yon ha. Pero yung binabayaran ko lang sa HMO is 1,000 or 995. Kaya lang nagiging 1,000 siya kasi may charge si GCash kapag nagbabayad ako sa kanila. So napakalaking tulong niya sa akin at saka sa wife ko every time na magpapa-check up kami ng monthly kasi nga may cholesterol ako and kailangan overall lagi yung check up ko or yung magiging yung test sa dugo ko para malaman yung cholesterol. So, yung pong check up or yung hiwalay pa po yung check up doon sa pinaka laboratories, no? Nasa 5,000 to 6,000 po yun. Tapos yung check up po is 1,000. So, kino-cover po lahat ng HMO. So, wala po akong binabayaran every time na nagpapa-check up ako at every time na magpapa-laboratory. So, napakaganda po niya guys. Ito nga po yan, yung Quick Insure. So, Quick Insure company siya pero under siya ng PhilCare. So, yan guys, no. Kumbaga, itong company na to, pinababa niya yung monthly nila since parang naka-registered na to or parang naka-avail na sila kay PhilCare. Parang ganun siya. So, parang partner na sila ni PhilCare. So, malaki ang binayad ng company na to. And then, kumbaga, yung lahat ng gustong magpa-members under sa company nila, so, parang ganun ang nangyayari. Tapos, parang si company yung binabayaran natin dito para lang makover nila yung mga insurance natin. Kung alam nyo, kung meron kayong alam na katulad nung sa mga call center, kung may mga HMO yung mga call center, so parang ganun po yung nangyayari. So, ang ano lang dito is tayo yung nagbabayad sa company. So, guys, kung meron kayong question dyan, so i-comment nyo lang dyan sa comment section para ma-replyan ko kayo. And don't forget to like and follow if nakatulong po yung video na to sa inyo.